Binabati na may ngiti sa aking mga labi. Ako si Ginang Joy, ang inyong nanay guro na handang magbahagi ng aral ng buhay. Tayo na at magkaroon ng mahalagang pagkatuto tungo sa aplikasyon at pagsasabuhay ng makataong pagkalinga sa kapwa. Halika at simulan natin ang aralin sa edukasyon sa pagpapakatao. Ang ating layunin sa araw na ito ay ang mga sumusunod. Nakikilala ang mga gawi at karanasan sa sariling pamilya na nagpapakita ng pagbibigay ng edukasyon, paggabay sa pagpapasya at paghubog ng pananampalataya. At nasusuri ang mga banta sa pamilyang Pilipino sa pagbibigay ng edukasyon, paggabay sa pagpapasya at paghubog ng pananampalataya. Ang pamilyang kumakain at nagdarasal ng sabay-sabay ay nagsasama at nabubuhay ng matiwasay. Isa ito sa katangian ng pamilyang Pilipino na naghahatid ng positibong impluwensya hindi lamang sa pamilya maging sa bawat kasapi nito. Bago kumain, nag-aalay ng dasal ang pamilya sa mga biyayang natatanggap sa araw-araw. Sa pagkainan, nagkakaroon ang bawat pamilya ng oras upang mapag-usapan ang iba't ibang karanasan sa buong araw na nag-uudyok upang magkaroon ng bukas na komunikasyon ang bawat isa. Dito rin nabibigyan ng pagkakataon na matalakay ang mga usaping pampamilya at naisipang mabuti ang maaaring solusyon batay sa pagpapasyang nabuo ng pagmamahal. Ngayon ay ating balikan ang mga mahalagang konseptong ating natutunan sa nakaraang aralin. Para sa unang gawain, tawagin natin itong kahon ng impluwensya. Piliin sa loob ng kahon ang aral o kilos na may positibong impluwensya sa sarili na inilalarawan ng bawat bilang. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo bawat bilang para makapag-isip ng mabuti. Unang bilang. Nagmamano sa mga nakatatanda ang mga anak ni Ben. Ang tamang sagot ay paggalang. Ikalawang bilang. Hinuhugasan ni G ang mga pinagkainan bago pumasok sa paaralan. Ang tamang sagot ay pagtulong. Ikatlong bilang. Binabalik ni Jade ang sukli sa kanyang nanay pagkatapos mamalengke. Ang tamang sagot ay matapat. Ika-4 na bilang. Kahit maraming problemang nararanasan ang pamilya, sinisikap ng mga magulang na paaralin ang mga anak. Ang tamang sagot ay matatag. Ika-5 bilang. Hindi nakalilimot si Job na magbigay ng birthday card sa sino mang may kaarawan sa pamilya. Ang tamang sagot ay maaalalahanin. Ikaw ba ay nakakuha ng 5 puntos? Pinabati kita. Mukhang naintindihan mo ang mahalagang kataga na ating pinag-aralan. Bilang paghahanda sa ating aralin ngayong araw, ay tumungo tayo sa ating ikalawang gawain. Tawagin natin itong katangi-tanging larawan. Narito ang unang larawan. Suriin ito at pagnilayan ang mga gabay na tanong. Ano
Ano-ano ang ginagawa ng pamilya sa larawan? Anong klaseng pamilya ang ipinapakita sa larawan? Nasasalamin mo ba ang iyong sariling pamilya sa larawan? Narito naman ang ikalawang larawan. Suriin ang larawang ito at muli ay ating sagutan ang mga gabay na tanong. Ano-ano ang ginagawa ng pamilya sa larawan? Anong klaseng pamilya ang ipinapakita sa larawan? Nasasalamin mo ba ang iyong sariling pamilya sa larawan? Nagtutulungan at pagpapakita ng pagmamahal rin ba ang iyong naobserbahan? Tama ka! Ang pagmamahalan, pagtutulungan, at pananampalataya ay mga bertud o virtue na dapat taglayin at pairalin ng mga kasapi ng isang pamilya. Ngunit paano natin masasabing umiiral ang pagmamahalan, pagtutulungan, at matibay na pananampalataya sa isang pamilya? Ating tunghayan ang kwento tungkol sa pamilya Rosales. Ang pamilya Rosales ay may 5 miyembro. Ang ama na si Marvin ay nagtatrabaho bilang supervisor sa isang grocery store at ang ina naman ay isang dentista sa kanilang lugar. Mayroon silang 3 anak, sina Maylene, Clarice, at Arlene. Isang araw, habang sila ay kumakain ng hapunan, Maylene, ilang buwan na lang ay magkokolehiyo ka na. Napagdesisyonan mo na ba kung anong kurso ang kukunin mo? nagdadalawang isip nga po ako eh. Gusto ko pong maging nurse, pero parang gusto ko rin pong maging dentista kagaya ni Mama. Sigurado ka ba, ate? Magastos yun. Mahal daw tuition at mga gamit, ilang taon ka pang mag-aaral sa kurso na yun. Maylene, pag-isipan mong maigi. Ano man ang maging desisyon mo ay susuportahan ka namin ng iyong papa. Kung ano ang iyong sariling interes, ay iyon ang kunin mong kurso. Ma, gusto ko po magtayo ng sariling grocery. Para hindi lang si tatay ang magbabantay, siya na ang mismong may-ari. Wow! Ako na ang may-ari? Nakakatuwa naman. Pero sabi nga ni Mama, siguraduhin ninyo kung ano ang inyong interes ay inyong pagsumikapan. Kami ay aagapay sa inyo sa pag-aaral sa abot ng aming makakayanan. Kaakibat ng pagmamahal ay ang pagbibigay at pagpapakita ng suporta sa mga kasapi ng pamilya. Maaaring sa hilig o interes, desisyon o plano sa buhay. Magiging masaya ang tao kung nararamdaman nito ang suporta mula sa mga mahal sa buhay. Napakahiwaga ng salitang pagmamahal dahil kung napapanatili at napapairal ito sa tahanan, magiging buo, may malasakit at pagmamahalan sa bawat pamilya. Pagkatapos ng kanilang hapunan, Ma, ako na po maghuhugas ng pinggan. Alam ko pong pagod kayo ni Papa sa pagtatrabaho. Buti na lang masarap magluto si Ate Maylene at hindi unang bilang. Paano mauhubog ng magulang ang pananampalataya ng anak? A. Magbasa ng aklat. B. Sabay-sabay na manalangin. C. Ituro ang daan papuntang simbahan. D. Palaging magsuot ng mahabang damit. Ang tamang sagot ay B. Sabay-sabay na manalangin. Ikalawang bilang. Bakit itinuturing na bukod tangi at pinakamahalagang gampanin ng magulang ang pagbibigay ng edukasyon? Sapagkat ito ay A. Humuhubog sa lahat ng aspeto ng isang tao. B. Basehan ng pagiging isang respetadong individual. C. Kwalipikasyon sa paghanap ng magandang trabaho. D. Nauuso sa ngayon na dapat makapagtapos ng pag-aaral. Ang tamang sagot ay A. Humuhubog sa lahat ng aspeto ng isang tao. Ikatlong bilang. Bakit kailangang malinang ng mag-aaral ang aspetong pisikal, mental, emosyonal, sosyal, at espiritual sa pagbibigay ng maayos na edukasyon? Upang maging kapaki-pakinabang sa A. Lolo at lola. B.
sarili at mga kakilala. C. Lipunang ginagalawan. D. Pamilya at kamag-anak. Ang tamang sagot ay C. Lipunang ginagalawan. Ika-4 na bilang. Bakit mahalagang maturuan ng magulang ang mga anak sa mabubuting pagpapasya? Upang A. Walang pagsisihan. B. Malaya sa pagdedesisyon. C. Malaman ang tama sa mali. D. Maging matalino sa pagpapasya. Ang tamang sagot ay D. Maging matalino sa pagpapasya. Ika-5 bilang. Nagsusumikap sa pagtatrabaho ang magulang ni Lina, bagamat hindi lahat ng gusto ng anak ay ibinibigay nila. Sa murang edad ay pinapaintindi ng magulang na kailangan nilang mag-ipon at prioridad ang pagpapaaral sa kanya. Bakit nag-iipon ang magulang ni Lina? Upang A. Maipasyal ang anak. B. Mapagtapos sa pag-aaral ang anak. C. Maibili ng magandang damit ang anak. D. Maibili ng magandang sasakyan ang anak. Ang tamang sagot ay B. Mapagtapos sa pag-aaral ang anak. Ika-6 na bilang. Bakit mahalagang mahubog ng magulang sa pananampalataya ang anak? A. Dahil ang Panginoon ang sentro ng ating buhay. B. Para maging matagumpay ang buhay ng pamilya. C. Para maging masaya ang samahan ng buong pamilya. D. Dahil ang Panginoon ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ang tamang sagot ay A. Dahil ang Panginoon ang sentro ng ating buhay. Ika-7 bilang. Gusto ni Maria na mag-aral sa pribadong paaralan, ngunit hindi pa niya tiyak kung anong kurso ang kukunin. Bilang magulang, ano ang nararapat gawin upang magabayan ang anak sa pagpapasya? A. Hayaan na lang malito ang anak. B. Itanong sa anak kung anong gusto niya. C. Magulang ang pipili ng kursong kukunin ng anak. D. Magsuwestyon na kunin ang kursong gusto ng kaibigan. Ang tamang sagot ay B. Itanong sa anak kung anong gusto niya. Ika-8 bilang. Bakit sinasabing ang edukasyon ay tanging pamana ng isang magulang sa anak? A. Dahil ang edukasyon ay nagpapayaman. B. Dahil ito ay nagpapadagdag ng kaalaman. C. Dahil ang edukasyon ay hindi nananakaw ninuman. D. Dahil ito ay pinto na magbubukas sa pagkamit ng pangarap. Ang tamang sagot ay C. Dahil ang edukasyon ay hindi nananakaw ninuman. Ika-9 na bilang. Dating nananampalataya si Lucky sa Diyos, ngunit nang magkasakit ng cancer, nag-iba ang kanyang paniniwala. Ni ayaw niyang magsimba. Bilang magulang, ano ang nararapat gawin upang muling maibalik ang pananampalataya ni Lucky? A. Igalang ang desisyon ng anak. B. Pagalitan ng anak hanggang sa magbalik loob. C. Ipaalala na ang Panginoon ang sentro ng buhay ng tao. D. Hahayaan ng anak na maniwala na walang Panginoon. Ang tamang sagot ay C. Ipaalala na ang Panginoon ang sentro ng buhay ng tao. Ika-10 bilang. Ayaw na ni Max na mag-aral. Bilang magulang, paano mo kukumbinsihin ang anak na mag-aral ulit? A.
Respetuhin ang desisyon ng anak. B. Hayaan ang anak na gawin ang gusto. C. Ipagbili ang bagay na gusto niya para lang mag-aral ulit. D. Ipaunawa sa anak ang kahihinatnan kung walang pinag-aralan. Ang tamang sagot ay D. Ipaunawa sa anak ang kahihinatnan kung walang pinag-aralan. Unang bilang. Alin sa sumusunod ang nagpapakita ng bukas na komunikasyon sa pamilya? A. Pagsasarili ng problemang kinakaharap. B. Pagkakaroon ng sapat na oras sa pamilya. C. Magkakasama ngunit abala sa social media. D. Pagpapaubaya sa kasambahay sa pag-aalaga ng mga anak. Ang tamang sagot ay B. Ikalawang bilang. Aling sitwasyon ang nagpapakita ng kawalan ng komunikasyon sa pamilya? A. Mag-anak na nag-video chatting. B. Paglalaan ng isang araw sa pamamasyal. C. Sabay-sabay na kumakain ang buong pamilya. D. May kaniya-kanyang ginagawa sa social media. Ang tamang sagot ay D. Ikatlong bilang. Paano mo masasabing may bukas na komunikasyon ang pamilya? A. Pagbibigay diin sa sariling damdamin. B. Pagbibitaw ng mga salitang hindi nakasasakit. C. Pakikinig sa sinasabi ng bawat kasapi ng pamilya. D. Pagsasabi ng suliranin sa ibang tao sa halip na sa sariling pamilya. Ang sagot mo ba ay letter C? Mahusay. Ikaapat na bilang. Bakit mahalagang magkaroon ng bukas na komunikasyon? A. Dahil madaling makakamit ang anumang hangarin ng buong pamilya. B. Dahil paraan ng pasalita at di pasalitang pagpapahayag sa palitan ng impormasyon sa pamilya. C. Dahil napakahalagang pundasyon sa relasyon ng mag-asawa, magulang sa anak at kapatid sa kapatid. D. Dahil hinihikayat ang bawat membro ng pamilya na makapagpahayag ng pagkakaisa, pagmamahal at pagpapahalaga sa bawat isa. Kung ang sagot mo ay letter C, tama ka. Ikalimang bilang. Alin sa sumusunod ang pinakaangkop na kahulugan ng bukas na komunikasyon? A. Nagbibigkis sa lahat ng miyembro ng pamilya. B. Palitan ng impormasyon sa pagitan ng nagsasalita at kausap. C. Isang paraan upang hindi magkaroon ng problema ang pamilya. D. Paraan upang hindi magkaroon ng depresyon ang miyembro ng pamilya. Ang tamang sagot ay letter B. Ika-anim na bilang. Madalas na nakararanas ng pambubula si Noel sa loob ng klase, kaya ayaw na niyang pumasok sa eskwela. Kanino siya dapat unang sumangguni sa suliraning kanyang kinakaharap? A. Mga kaibigan. B. Punong guro. C. Mga magulang. D. Gurong tagapayo. Ang sagot mo ba ay letter C? Magaling! Ikapitong bilang.
Paano mapapanatili ang bukas na komunikasyon sa pamilya? A. Sa hindi pakikinig sa bawat isa. B. Sa paghusga ng bawat sinasabi ng kausap. C. Manatiling walang tibo kapag kinakausap. D. Pagiging positibo at sensitibo sa damdamin ng bawat miyembro. Ang tamang sagot ay letter D. Ikawalong bilang. Alin sa sumusunod ang may bukas na komunikasyon sa kapwa? A. Tumatalikod kapag kinakausap. B. Pabalang na pagsagot sa kausap. C. Walang imik at hindi sumasagot kapag tinatanong. D. Tahimik na nakikinig at maayos na nagbibigay ng komento. Kung ang sagot mo ay letter D, magaling! Ikasyam na bilang. Alin sa sumusunod ang nagpapakita ng kawalan ng bukas na komunikasyon sa kapwa? A. Aktibong nakikipag-usap. B. Pagsantabi sa sinabi ng kausap. C. Bukas na isipan at tapat sa kinakausap. D. Nakikinig ng maayos sa mga hinaing ng kapwa. Ang tamang sagot ay D. Ikasampung bilang. Ano ang bunga ng kawalan ng komunikasyon? A. Walang pagpapalagayang loob. B. Walang bangayan na nagaganap. C. Walang problemang hindi nalulutas. D. Walang mahinang ugnayan ng miyembro ng pamilya. Ang tamang sagot ay letter A. Sunog ang sinaing ni Ate Clarissa. Hoy Arlene, hindi ako nasusunugan ng sinaing ha. Anong antas ng komunikasyon ang tungkol sa gawaing meditasyon at pagrerefleksyon? A. Interpersonal. B. Intrapersonal. C. Kultural. D. Organisasyonal. Ang tamang sagot ay B. Intrapersonal. Ikalawang bilang. Anong antas ng komunikasyon ang gumagamit ng mass media, radyo, telebisyon at pahayagan? A. Pampubliko. B. Pangkaunlaran. C. Pangkultura. D. Pangmasa. Ang sagot mo ba ay letter D? Mahusay! Ikatlong bilang. Alin sa sumusunod na halimbawa ng komunikasyon ang nasa antas ng pangmasa? A. Talumpati ng isang kandidatong tumakbo sa pagkapangulo ng bansa. B. Pakikinig sa radyo ng mga anunsyo tungkol sa mga patakaran at programa ng lungsod. C. Nagbigay ng mensahe ang Pangulo sa telebisyon sa mga nasalanta ng lindol sa Davao. D. Pagkakaroon ng teleconferencing ng iba't ibang bansa ng Timog Asya tungkol sa COVID-19 pandemic. Ang tamang sagot ay letter D. Ikaapat na bilang. Alin sa sumusunod na sitwasyon ang nagpapakita ng bukas na komunikasyon sa pagitan ng magulang at anak? A. Humingi ng payo ang anak kung anong mabuting gawin
sa sitwasyon nila ng kanyang nobya ngunit hindi pinakinggan ng magulang. B. Nagalit ang magulang sa sinabi ng anak na mayroon na siyang nobya kahit hindi pa narinig ang kabuuang kwento ng kanyang anak. C. Pinakinggan ang buong kwento ng anak, saka pinagalitan dahil sa desisyong ginawa nito sa kabila ng mga payo ng magulang sa anak. D. Nakinig ang magulang sa sinabi ng anak tungkol sa kanyang nobya at pinayuhan niya ang anak sa mabuting desisyon. Sinunod naman ng anak ang payo ng kanyang magulang. Ang sagot mo ba ay letter D? Magaling! Ikalimang bilang. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng maaaring bunga ng pagkakaroon ng pag-unawa at pagiging sensitibo sa di-verbal at verbal na pagpapahayag ng iyong kausap? A. Magkasamaan ng loob. B. Magandang pagsasama. C. Mapapaunlad ang ugnayan. D. Masaya at produktibong pag-uusap. Ang tamang sagot ay D. Ika-anim na bilang. Ano ang pinakamababang antas ng komunikasyon na tumutukoy sa pakikipag-usap ng individual sa sarili, sa kanyang reflektibong pag-iisip, pakikinig sa sarili, pagbubulay-bulay o kaya ay kapag pinakikiramdaman ang paggalaw ng sarili? A. Interpersonal. B. Intrapersonal. C. Komunikasyong verbal. D. Reflektibo. Ang sagot mo ba ay letter B? Mahusay! Ikapitong bilang. Anong antas ng komunikasyon na nangyayari sa pagitan ng dalawa o higit pang tao? A. Interpersonal. B. Intrapersonal. C. Pangkultura. D. Pangmasa. Ang tamang sagot ay A. Interpersonal. Ikawalong bilang. Kapag nahaharap sa problema ang pamilyang manlangit, nagsusumikap ang bawat isa na malutas ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanya-kanyang ideya o opinyon. Ano ang iyong mahihinuha sa relasyon ng pamilya sa isa't isa? A. Ang pamilya ay may hidwaan sa isa't isa. B. Ang pamilya ay may kaligayahan sa tuwing nagkakasama sa kabila ng mga problema. C. Ang pamilya ay may maganda at mabuting ugnayan sa isa't isa na dahilan ng pagkakaisa tungo sa paglutas ng problema. D. Ang pamilya ay mayroong hindi pagkakaunawaan at negatibong damdamin para sa isa't isa na maaaring makapagpalala ng problema. Ang tamang sagot ay C. Ikasyam na bilang. Bakit mahalagang malinang ng isang pamilya ang bukas na komunikasyon sa tahanan bago makipag-ugnayan sa kapwa? A. Upang malinang ng maayos ang kakayahan sa pakikipag-usap. B. Upang magkaroon ng malalim na pag-unawa sa bawat miyembro ng pamilya. C. Upang maipakita ang totoong nararamdaman at iniisip para maiwasan ang pagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. Letter D. Upang matutuhan ng pamilya ang kahalagahan ng pagkakaroon ng bukas na komunikasyon tungo sa mabuting pakikipag-ugnayan.
Kung ang sagot mo ay letter D, magaling! Ika-10 bilang. Ano-ano ang dapat pagtuunan ng pansin sa pakikipagkomunikasyon? A. Pasalitang komunikasyon na ginagamit ng ating kausap. B. Di pasalitang uri ng komunikasyong ginamit ng ating kausap. C. Ekspresyon ng mukha at pasalitang uri ng komunikasyong ginamit ng kausap. D. Pasalita, di pasalita, at virtual na uri ng komunikasyong maaaring ginamit ng ating kausap. Utang papel. Unang bilang. Alin sa sumusunod na sitwasyon ang nagpapakita ng gampaning panlipunan? A. Sinusunod ng Pamilya Torres ang panukala ng gobyerno. B. Nagpahayag ng pansariling saloobin si Carla hinggil sa problemang kinaharap. C. Ginagalang ng bawat membro ng pamilya ang karapatang pantao ng bawat isa. D. Pinalaganap ng Pamilya Santas ang pagbibigay ng tulong sa mga kapuspalad. Ang tamang sagot ay D. Pinalaganap ng Pamilyang Santas ang pagbibigay ng tulong sa mga kapuspalad. Ikalawang bilang. Alin sa mga sumusunod ang halimbawa ng panlipunang papel ng pamilya? A. Bininyagan ang sanggol. B. Binigyan ng bata ang pulubi ng pagkain. C. Pag-aalaga sa isang matanda sa bahay kalinga. D. Matiwasay na bumoto ang mga mag-aaral sa SSG. Ang tamang sagot ay B. Binigyan ng bata ang pulubi ng pagkain. Ikatlong bilang. Anong papel ang ginagampanan ng pamilyang nagsasabuhay sa mga karapatang maging pribado ang buhay? A. Pampolitikal. B. Pangkalusugan. C. Panlipunan. D. Pansimbahan. Ang sagot mo ba ay letter A? Mahusay. A. Pampolitikal. Ika-4 na bilang. Alin sa mga sumusunod ang halimbawa ng panlipunang papel ng pamilya? A. Paglahok sa clean-up drive. B. Pagtanggap ng tulong mula sa 4Ps. C. Pagkakaroon ng proteksyon mula sa otoridad. D. Pamimigay sa mga senior citizen ng honorarium mula sa DSWD. Ang tamang sagot ay A. Paglahok sa clean-up drive. Ika-5 bilang. Si Zack ay nakapila sa fast food chain para bumili ng pagkain. Nakita niya ang isang matanda sa kanyang likuran, kaya inalalayan niya ito sa priority lane. Anong pampolitikal na papel ang nagampanan ni Zack sa pagtulong? A. Karapatang pumila. B. Karapatan ng batang maisilang. C. Paggalang sa karapatan ng matanda. D. Manindigan sa pansariling karapatan. Ang tamang sagot ay C. Paggalang sa karapatan ng matanda. Ika-6 na bilang. Si Belle ay isang manggagawa sa pabrika na naaksidente sa oras ng trabaho, ngunit hindi nabigyan ng tulong pinansyal ng kumpanya. Anong karapatang pampolitikal ang nalabag ng kumpanya sa pamilya ni Belle? A. Karapatang magbakasyon. B. Karapatang umangat ang posisyon. C.
karapatang matanggap ng maaga ang mid-year bonus. D. Karapatan ng manggagawang may sakit na magtamo ng pisikal at pang-ekonomiyang seguridad. Ang tamang sagot ay D. Karapatan ng manggagawang may sakit na magtamo ng pisikal at pang-ekonomiyang seguridad. Ikapitong bilang. Anong papel ang ginagampanan ng pamilyang nagsusulong ng bayanihan sa isang lugar? A. Pampolitikal. B. Pangkalusugan. C. Panlipunan. D. Pansimbahan. Ang sagot mo ba ay letter C? Tama. C. Panlipunan. Ikawalong bilang. Anong papel ang ginagampanan ng pamilyang sumusunod sa mga batas na nagpoprotekta sa karapatang pantao? A. Pampolitikal. B. Pangkalusugan. C. Panlipunan. D. Pansimbahan. Ang tamang sagot ay A. Pampolitikal. Ikasyam na bilang. Anong papel ang ginagampanan ng pamilyang magiliw na tinatanggap ang mga panauhin? A. Pampolitikal. B. Pangkalusugan. C. Panlipunan. D. Pansimbahan. Ang tamang sagot ay C. Panlipunan. Ikasampung bilang. Anong papel ang ginagampanan ng pamilyang voluntaryong naglilingkod sa pamayanan? A. Pampolitikal. B. Pangkalusugan. C. Panlipunan. D. Pansimbahan. Ang tamang sagot ay labis ang kasiyahang ipinakita ng kapatid. C. Ang kapatid ay nakaramdam ng pagkabalisa sa nangyari. D. Nakatutulong ang mga kapamilya sa oras ng pangangailangan. Ang tamang sagot ay letter D. Nakatutulong ang mga kapamilya sa oras ng pangangailangan.
Ang tamang sagot ay D.
ang tamang sagot. Titik lamang ang isusulat sa sagutang papel. Unang bilang, alin sa mga sumusunod na parirala ang tama tungkol sa pagbuo ng mapagmahal na pamayanan? A. Mapagkawang gawa. B. Matapat na kapitbahay. C. Pagsasakripisyo sa sarili. D. Lubos na mananampalataya. Ang tamang sagot ay A. Mapagkawang gawa. Ikalawang bilang, nag-post si Kimi sa social media ng kanyang larawan at makaraan ng 1 minuto ay bumuhos na ang samut-saring pambubulas. Kasama na sa gumawa nito ay ang kanyang kaibigang si Rai. Pinagsabihan siya kaagad ng kanyang ate at pinabura ang komento. Anong papel na pampolitikal ang nilabag ni Rai? A. Karapatang magpakasal. B. Katarungang panlipunan. C. Karapatang pangkalikasan. D. Karapatang maipahayag ang paniniwala at sarili. Ang tamang sagot ay D. Karapatang maipahayag ang paniniwala at sarili. Ikatlong bilang, napansin ng guro ni Mayo na tanging siya lang ang nakasunod sa tamang paraan ng pagtatapon ng basura. Kaya tinanong siya nito kung bakit nagawa niya ito ng tama. Tinuro kasi ito sa amin ni Nanang at Tatang. Sagot ni Mayo. Ano ang mahihinuha sa sagot ni Mayo? A. Ang batang mabait ay magaling sumagot. B. Ang kanyang magulang ay mga basurero. C. Sa pamilya nahuhubog ang mga pagpapahalagang dapat matutuhan ng isang bata. D. Ang magulang na nagtuturo ng tama sa anak ay magkakaroon ng mabubuting anak. Ang sagot mo ba ay letter C? Mahusay. C. Sa pamilya nahuhubog ang mga pagpapahalagang dapat matutuhan ng isang bata. Ika-4 na bilang, bakit kailangang bantayan ang mga karapatan at tungkulin ng pamilya? A. Dahil ligtas ang may alam. B. Dahil baka agawin ito ng iba. C. Dahil hindi ligtas ang komunidad. D. Dahil maraming banta sa integridad ng pamilya sa makabagong panahon. Ang tamang sagot ay D. Dahil maraming banta sa integridad ng pamilya sa makabagong panahon. Ika-5 bilang, alin sa mga sitwasyong ito ang nagpapamalas ng isang pamilyang makabubuo ng mapagmahal na lipunan? A. Pagmamalupit sa mga kapuspalad. B. Pambubuska sa mga pulubi sa halip na tumulong. C. Pagbubulag-bulagan sa nakitang babaeng hinablutan ng bag. D. Pagiging aktibo sa asosasyong naglalayon ng pangangalaga sa kalikasan. Ang tamang sagot ay D. Pagiging aktibo sa asosasyong naglalayon ng pangangalaga sa kalikasan. Ika-6 na bilang, laganap ang pagtotroso sa inyong puok. Bilang tagapagtaguyod, ano ang nararapat gawin? A. Magtanim ng panibagong mga puno. B. Hulihin kung sino man ang nagkasala. C. Gumawa ng programang pangkalikasan. D. Kausapin ang mga nagtutroso hinggil sa kanilang ginawa.
Ang tamang sagot ay B. Hulihin kung sino man ang nagkasala. Ikapitong bilang. Alin sa mga sitwasyon ang nagpapakita ng pagiging bukas palad? A. Pagpahayag ni Irman ng kanyang sariling saloobin. B. Pamilyang namimigay ng pera sa panahon ng eleksyon. C. Batang nagtitinda ng mga bulaklak sa gilid ng simbahan. D. Ginang na nagpapakain ng mga batang hindi niya kaano-ano. Ang sagot mo ba ay letter D? Mahusay. D. Ginang na nagpapakain ng mga batang hindi niya kaano-ano. Ikawalong bilang. Alin sa sumusunod ang nagpapakita ng gawaing pampolitikal? A. Paglilinis sa sariling tahanan. B. Pag-akay sa matandang tumatawid. C. Pagsumbong sa krimeng nasaksihan. D. Tulong-tulong na paghahanda ng pagkain para sa kaarawan ni Aiza. Ang tamang sagot ay C. Pagsumbong sa krimeng nasaksihan. Ikasyam na bilang. Bakit kailangang maranasan ng tao ang magmahal at mahalin? A. Upang maging ganap ang pagkatao. B. Upang maging ganap ang pagkalalaki. C. Upang maging ganap ang pagkababae. D. Upang ganap na maranasan ang pag-ibig. Ang tamang sagot ay A. Upang maging ganap ang pagkatao. Ikasampung bilang. Ibinili ng ina na bantayan ng bunsong kapatid, ngunit nalibang ka sa panonood ng telebisyon, kaya hindi mo napansin na nalaglag ito sa hagdan. Ano ang nararapat gawin? A. Magtampo sa kapatid dahil napagalitan ka. B. Ilihim sa ina ang nangyari upang hindi ka mapagalitan. C. Ipagbigay alam sa ina ang nangyari at humingi ng tawad. D. Ipaghele ang iyong kapatid upang tumigil na sa kaiiyak. Ang tamang sagot ay C. Ipagbigay alam sa ina ang nangyari at humingi ng tawad. Ikaw ba ay nakay? C. Panlipunan. Ikaw ba ay